is yung Smoke Bangus by Green Food. Oo, ito yung yung pagmamay-ari nila, Sir Ogie Alcacid. So, this time, kasi nga nasarapan ako sa Smoke Bangus. So, this time, ang binili natin is yung gourmet tuyo. Gourmet. Basta ganun. Gourmet tuyo in olive oil. Nagustuhan ko to kasi nga, nakababad siya sa olive oil. So, kahit pa paano, healthy din talaga siya. O, diba? Hindi yung basta-bastang oil lang. Tapos, ganito yung itsura niya. So, ito yung favorite ko parang mga oil-oil na ganito. Uy, di ba? And, kumuha na tayo ng toyo kasi ako talaga, ang favorite ko talaga is toyo. Lalo na pag hindi ako mahilig mag-breakfast, pero pag nagbe-breakfast ako, ang hinahanap ko talaga is toyo. Wait lang, tanggalin natin siya. So, ganito yung itsura niya. Literal na toyo din talaga siya. Wait lang, ilalapit ko sa inyo ha. Kukuha na ako ng madami. For sure, magugustuhan din to ng mga nanay-nanay nyo. Kasi si mama, yung smoke bangus ko, kinuha na niya. Nagustuhan din niya. So, ayan. Takpan na natin. So, tikman natin itong gourmet tuyo. So, kuha tayo ng konting kanin. Tapos, lagyan natin ng olive oil. Yung may olive oil. Tapos, ayun yung tuyo natin. Ang sarap. Grabe naman to. Promise, ang sarap. Oh. Alam nyo, kahit ito lang siguro iulam ko araw-araw, okay na sa akin. Ang sarap. Especially sa breakfast, tapos may garlic rice ka. Grabe naman to. Sarap po. Promise, hindi kayo magsasawa. Para din maiba yung templado or yung literal na kasi natin is yung tuyo lang na plain. So ito, itry nyo na siya. Legit, masarap talaga. Ilalagay ko sa yellow basket. Di ko kailangang sumabay pa sa uso. Ako'y magiging ako na aking ginusto. Amang kapera, tanda ko'y irarapa. Di magpapatinag sa sasabihin ng iba. Paraan, narinig ang bulungan na ako'y di kagandahan, ngunit ako'y lang pakialam. Di ko na kailangan na mapaganda, dating ko palang panalo na. Di ko ng payo ng iba para ibandera aking ganda. Di ko kailangang sumabay pa sa uso. Ako'y magiging ako na aking ginusto. Kita ko lang mo Game. Madali na, ito lang. Saglit lang. May reward ka pag nanalo. Sige, gusto ko yan. Okay. Lugar ba to? Mali. Hindi. Okay. Pagkain. Mali. Hindi rin. Okay, hayop. Wala. Mali din. Mali din. Dali. Alam ko na! Tao! Okay. Sige. Lalaki? Pwede. Pwede. Mukhang lalaki! Hindi. Babae. Babae. Parte ng katawan ng tao? Hindi. Hindi. Pabigat? Mabaho kilikili. Hindi, te. Sabi mo kasi ganun eh. Pabigat, mabaho kilikili, matakaw, pango, masama ugali. Hindi, part ng magkakapatid. Part ng magkakapatid. Sinungaling. Malikot kamay? Ay, hindi pala. Ano pa ba? Tamad. Kasi di ba magano ka? Hindi, amo na. Tamad. Ano ba? Ano? Nasaktan na ako eh. Bunso! Ngayon ako'y pinapoint mo. Ayoko na maglaro. Ayoko na. Bakit lahat naman yun siya? Ang gulo ng kausap. Bala nga siya. Mga kapatid ko naman, unahin naman natin si Ate Erica Yay, since siya yung sumunod sa akin. Si Ate Erica Yay sa personal is may may pagkamanang kasi yan. So, lang talaga siya. Parang, alam mo yung parang striktong tita. Ganun talaga yung atake niya sa amin. Parang siya yung panganay in terms of kasungitan.
Ganon. Pero, kahit naman ganon yun siya, sobrang lambot naman din ng heart niya. Especially pag about sa mga kapatid niya, like kung may problema, kung yung may mga pabor kang hihingiin, ganon. Oo, maaasahan mo naman siya sa ganon. Pero okay naman yan si Ate Erica. Ate Inayay naman is sobrang komedyante sa personal. Kung ano yung nakikita niya sa akin sa camera, parang doble pa siya sa akin ng ganon sa personal. Sobra talaga. Pag magkakasama ako, si Adrian tsaka siya, grabe, wala kaming ibang ginagawa kundi tumawa lang ng tumawa kasi sobrang kalug talaga ng Ate Inayay nyo. Sabi ko nga sa kanya, ipakita niya sa sa vlog kung gaano siya kajali sa personal. Kasi may mga times na nahihiya siya. Sabi ko, huwag kang mahiya, pakita mo kung sino ka. Sabunta, sama kami. And para sa akin si Ate Ina nyo, kahit saan nyo yayain, go na go yan. Lalo na pag kainan. Mga bumukbangan, ganon. Ready talaga yan siya. Talagang kahit sa ang lupalat ng mundo pa yan, sasamahan ka niya. Kung may problema ka, umiyak ka sa tabi niya, basta siya kumakain. Ganon siya. Next naman natin, si Kuya Yuki. Si Kuya Yuki naman sa personal sa aming magkakapatid, parang siya talaga yung kuya, kahit ako yung panganay, oo. Kasi siya yung parang especially pagdating sa trabaho, siya talaga yung stricto. Like wala kayong upload, wala kayong content, wala kayong ganap, paano yung pangarap sa life? Ganun siya. Oo, pero alam naman namin na para sa amin lang naman din yun. Yeah, parang siya yung kuya-kuya namin and isa din talaga siya sa mga kapatid ko na parang hindi ko carry. Lahat naman sila. Hindi ko kayang mawala. Pero isa si Yuki sa nakikita ko na pagtanda ko is parang hindi ko carry na hindi ko siya makakasama. Ganon kasi nangako ako sa sarili ko na pagka tumanda kami, since syempre si Kuya Yuki, gay siya, diba? And I do love gays. So syempre hindi siya magkakaroon ng sarili niyang pamilya or ng anak, ng ganon, diba? Na talagang mag-aaruga at magmamahal sa kanya. Do may mga pamangkin din naman kami, pero syempre magkakaroon din niya ng mga sariling buhay. Pero isa talaga sa pinangako ko sa sarili ko at lagi ko talagang sinasabi na pagka tumanda or nagkaedad na kami, tapos si Yuki, na talagang si Yuki gusto ko ako mag-aalaga. Oo, yun talaga. Parang inano ko na sa sarili ko yan. Okay, maging maligalig ka man, maging masumpungin ka man, sige, dito ka sa akin, magligalig ka dyan. Ganon! Next naman natin, si Adrian. Si Adrian, sobrang love na love ko. At alam nyo ba, si Adrian din talaga ang isa sa happy pill ko ngayon. Bukod sa mga anak ni Ate Ina, bukod sa mga pamangkin ko. Sobrang happy pill ko sa Adrian. Pag sobrang nalulungkot ako, especially lately, talagang nakakaramdam talaga ako ng I feel alone. May mga ganun tayong scenario, diba? So si Adrian talaga yung magpapatawa sa'yo. Sobrang as in yung sobrang, alam mo yung kahit maliit na bagay lang, kaya niyang gawa ng paraan para mapasaya ka. Tapos sobrang sweet ni Adrian. Kung nakikita nyo si Elaine na sweet sa akin sa camera, mas doble si Adrian sa personal. Alam nyo ba, ang tangkad nun mas matangkad sa akin si Adrian. Pero laging nakababa sa akin yun, laging nakayakap. Bawa uwi na ako, bunso uwi na ako, yayakap pa yun, kikis pa. Ganon, kaya sabi ko, pag nagka-girlfriend ko, nang di ko alam kung anong gagawin ko. Pero okay lang naman kasi nasa edad naman na siya, diba? So, ayun lang, sobrang lambing talaga ni Adrian. Sobrang sweet kahit bata pa lang. Bata pa lang kasi yan, ang tawag na sa akin yan, mommy. Lagi kami na pagkakamalang mag-ina kasi nga, parehas kami ng kulay, tapos magkahawig kami ng bata. Kasi syempre, nung araw kasi, medyo payat tayo. Ngayon kasi, gabi na. Wala na. Lipas na ba? Ganon. Siyempre, last but not the least, ang aking bunsuan na parang anak ko na talaga na si Elaine. Si Elaine, mga kapatid, yan talaga yung bata. I mean, kasi sa mga kapatid ko, di ba, malapit naman din sila sa akin. Pero si Elaine talaga yung parang, like, halimbawa, hindi pa kumakain. Do kasi siguro bunso, tas parang feeling ko, anak ko kasi siya. Ganon. So, kumain ka na? Nasan ka? Tatawagan ko, nasan ka? Kumain ka na ba? Tapos, pag may hindi siya magandang nararamdaman, pag masama pakiramdam, bibili ko kaagad ng gamot. Na para bang, hindi ko talaga, na kahit may on and off cam, ganon, talagang ganon ako sa kanya. Na para bang, hindi ko ba kaya, feeling ko, si Elaine na, na parang, mawala sa feeling ko din. Ganon. Ganon kalala talaga. Kaya hanggang ngayon, bakit dapat talaga akong asawa? Tapos alam mo ba, kasi nga lagi ako natatouch. Lagi ko naman din ako kwento to sa inyo na si Adrian tsaka si Elaine. Every time na sasabihin ko na mag-aasawa na ako sooner or later, lagi nilang sinasabi, te, sasama kami sa'yo. Sabi ko, awa naman. Baka pwede naman si ate lang naman mag-isa mag-asawa. Ganun. Paulitin ko, wala akong favorite sa pamilya dahil lahat sila love ng Ate Aya. Bigyan ng magandang gamit, tingnan natin sa lamin. Ikaw ang laman ng passenger seat, empty road, four-seater. Para meron tayong space sa likod.
sulit